Alright mga kapatid, balitang West Philippine Sea ulit tayo mga tol. Nagbabala ang China sa Pilipinas na itigil na daw natin ang mga provokasyon sa Ayungin Shoal. Imagine that mga tol. Pinalaan na naman tayo ng China. Ang sabi nga rito sa report mga tol, ewan ko lang kung anong mararamdaman ninyo, baka pareho tayo na magiging feelings. Sabi rito mga tol, ayan, basahin natin, nakalagay rito. Ayan sabi, nagbabala ang China sa Pilipinas. Kung patuloy umano nitong palalalain ang mga insidente at gagawa ng provocation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kumbaga parang sinabi ng China, hoy Pilipinas, binabalaan ko kayo kung patuloy kayong gagawa ng mga panggugulo, mga provokasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ano kayang gagawin nila? No? Imagine that mga tol, no? Binabaliktad talaga nila ang sitwasyon. Tayo pa ngayon ang nambubuyo, tayo pa ngayon ang gumagawa ng mga panggugulo dito sa West Philippine Sea o dito sa Ayungin Shoal. Imagine that. Samantalang tayo yung naka-istasyon dyan, nananahimik yung barko natin dyan, sila yung lumalapit, sila yung nagsasagawa ng mga, alam mo yun, pambubuyo. Tayo naman nagre-react lang kapag lumalapit yung mga barko nila o mga bangka nila. Pero ang lagay mga tol, para sa kanila, para sa mindset nila, para sa naratibo nila, tayo yung gumagawa ng mga kaguluhan dyan. Grabe talaga mga tol, no? Anyway, panoorin na lamang natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News. Alam nyo mga tol, no, kahit na inis na tayo, sa paulit-ulit na mga balita at nangyayari dito sa West Philippine Sea, wala tayong magagawa mga tol. Kailangan pa rin natin maging updated. Kailangan natin malaman mga tol, hindi pwedeng pinapalagpas yung mga ganito kasi mga tol, kapag hindi tayo updated dito, baka madala tayo ng mga propaganda, ng mga naratibo. Diba? Kailangan alam natin kung ano yung totoong nangyayari. Diba? At bilang mga Pilipino, eto mga tol, samahan ninyo ako, panoorin natin to at bigyan natin, sama-sama nating bigyan ng reaksyon, opinion, kritisismo, reaksyon, syempre at kung ano-ano pa. No? Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nagbabala ang China sa Pilipinas kung patuloy umano nitong palalalain ng mga insidente at gagawa ng provocation sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Biruin mo mga tol, provokasyon ang tawag nila rito. Andi rito yung barko natin, BRP Sierra Madre, nananahimik, di ba? Stasyon yan may mga nakaposte dyan na mga sundalo. Tapos papalibot yung mga barko nila. Tapos magde-deploy sila ng maliit na fast boat. Lalapit sila sa BRP Sierra Madre. Siyempre, ang tendency natin mga tol, haharangin natin sila. Tatanungin natin sila, bakit kayo lumalapit? Layo-layo kayo doon. Diba? Hindi namin gustong lumalapit kayo rito. Threat para sa amin yan. Ngayon, pag ginawa natin yon, ang tawag nila doon, provokasyon. Aba, matindi. Matindi. Provokasyon ang tawag nila doon mga tol. So ibig sabihin, wala tayong karapatang questionin sila bakit sila lumalapit sa barko natin. So alam naman natin ang dahilan Di ba nga inaangkin nila ang halos kabuuan ng West Philippine Sea. Sa madaling salita, hindi talaga nila nire-recognize itong claim natin. Kaya ang tawag nila doon, provokasyon. Grabe. Tuloy natin. Ayon kay Senior Colonel Zhang Xiaogang, tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry, 2 bangka umano mula sa BRP Sierra Madre ang lumapit sa China Coast Guard sa mapanganib na paraan. Oh, mapanganib na paraan, wow. Mapanganib na paraan. 2 rubber boat lang yun, paano magiging mapanganib na paraan yun? My goodness. Sierra Madre ang lumapit sa China Coast Guard sa mapanganib na paraan. Iginiit ni Zhang na bahagi ng Nansha Kundao ng China ang Ayungin Shoal at lihitimo ang presensya ng kanilang mga barko sa lugar. So yun nga kasi yung naratibo nila Sila lang dapat ang may karapatan dyan kasi nga daw legitimate o lihitimo ang presensya ng China dyan dahil bahagi nga daw ng kanilang teritoryo etong Renai Jiao. Being a part of China's Nanshan Gundao is China's inherent territory. Teritoryo daw nila yan Diba? Yun ang sabi nila.
Pero kung ang pagbabasehan natin, UNCLOS, which is nakapirma din sila dyan, signatory state sila mga tol, wala. Talo sila. Kasi nga mga tol, ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At kung ang pagbabasehan natin yung 2016 arbitral ruling, wala. Talo ulit sila. Diba? Kaya itong sinasabi ng China mga tol, yan ay lang nila self-serving claim. Kumbaga lagi nga natin tong kumbaga lagi natin tong hinahalimbawa. Ikaw mismo 'di ba? Meron kang titulo, meron kang mga papeles kompleto doon sa bahay at lupa mo. Doon sa bakuran mo. Part 'yan ng lupa mo doon sa iyong titulo, 'di ba? May title ka ng lupa mo. Bigla na lang bang pupunta tapos sasabihin sa'yo, oy, part to ng aming lupa. Bakit? May titulo kayo? Wala. Basta nakasulat lang yan sa notebook ng lolo ko at sinasabing meron kaming historical claim dito sa lupa mo. Pwede ba yon? Hindi. Kaya nga merong batas At kaya merong batas para yan ang susundin at hindi tayo magkakaroon ng mga kaguluhan. Yan yung magsasaayos. Diba? At yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan mga tol, kabilang ang China doon sa mga nakipagkasundo noong 1982, nakapirma sila doon. Bakit hindi nila nirerespeto yung mismong pirma nila? Diba? Di kalokohan agad yun mga tol, tuloy natin. Dagdag pa niya, dapat tanggapin ng Pilipinas ang lahat ng magiging kahihinatnan kung magpapatuloy umano ito sa mga maling ginagawa. So yun ang babala nila mga tol. Yun ang babala nila. Makulit kayo Pilipinas magawa kayo ng provokasyon Tanggapin nyo kung ano magiging consequences niyan. Yun ang ibig sabihin nun. Sabi nga nun, we warn the Philippine side not to stubbornly. Makulit daw tayo, stubborn tayo mga tol, pasaway tayo. Follow the wrong path and immediately stop making provocations and infringements and stop hyping up incidents. Huwag daw natin palalain yung mga insidente dyan, mga tol. Katulad na lamang halimbawa nung paglapit nung kanilang bangka sa atin na hinarang ng ating mga sundalo. Huwag daw natin palalain yun. Diba? Huwag daw tayong makulit, huwag daw tayo stubborn, huwag daw tayong pasaway. Kasi kung hindi, dapat tanggapin natin kung ano yung magiging kahihinatnan o consequences. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Navy na hindi ito dapat ikabahala at patuloy silang nakabanta. Otherwise, all consequences arising therefrom should be borne by itself. Ay sa pinag-aagawang teritoryo. Ay, naku po. Aside from that mga tol, kung naaalala ninyo, sa ibang balita tayo Kung naaalala ninyo, ito sa Philstar News to, nung nagpa-interview si PBBM doon sa India at sinabi niya nga na kung sakasakaling magkakaroon ng giyera over Taiwan sa pagitan ng Amerika at saka ng China, diba, there's no way, sabing ganon, na tayo ay makakaiwas diyan sa kaguluhan na yan. Pero ang sabi ng DFA Philippines sticks to one China policy. Nire-recognize daw natin o ginagalang natin ng one China policy. Doesn't recognize Taiwan as sovereign state. Hindi daw natin kinikilala ang Taiwan as sovereign state. Kumbaga sa Pilipinas, ang sinasabi rito ng DFA, nire-respeto natin ng one China policy na ang Taiwan is part ng China. Okay. Pero sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, kinikilala natin ang One China policy. Pero paano naman tayo? Hindi nila tayo ginagalang. Well, nabigyan ko na ng reaction video yan. Nagegets natin yung punto ni Senator Erwin Tulfo. Pero kailangan din natin talaga tanggapin kung ano yung real world kung ano yung realidad sa mundo Kung sino yung makapangyarihan, nasa kanya yung pribilehiyo. Ikaw kung mahina ka, kung mahirap ka, 'di ba? Wala ka talagang magagawa Gustuhin man nating pumalag mga tol, sa ngayon talaga wala pa tayong kakayanan hanggat punong-puno ng korupsyon dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kaya nating palakasin ang puwersa natin kasi mga tol, ang daming manghihinayang para pambili ng bala at mga racket na lang sana natin. Iisipin nila, bulsa ko na lang yan. Di ba? Pero mo sa flood control nga wala silang pakialam kung ang Maynila lumubog sa baha. Bakit ba? Kailangan sa bulsa na lang nila mapunta yung kaysa sa mga flood control project na ganyan.
Diba? Wala, yun talaga ang katotohanan eh. Well, anyway, panoorin natin tong Philstar News. Yes, Secretary Lazaro, please. Madam Chair, good morning, and Senator Padilla. Just to respond quickly to your opening statement, the basic message that I will convey here is that the 1975 joint communique of the Philippines and China is foundational to the good relations of both countries. The change in recognition of the one sole and legal government of China from the Republic of China to the People's Republic of China is the basis of our one China policy. The Department of Foreign Affairs, and I'm proud to say that, is the guardian and steward of the one China policy. And to this time, to this very moment, we have been the guardian and steward. Hindi ba nahihiya ang China dyan? Matapos nating ibigay ang pagrespeto sa kanila, well, bakit nga naman sila mahihiya? Eh kung ang napakaliit lang ang tingin nila sa atin. 'Di ba? Ang tingin nga nila sa sarili nila, almighty China eh, 'di ba? Successive administrations have reinforced the one China policy through separate but related issuances. And that the Filipino people have long-standing relations with the Taiwanese people and we therefore benefit from continued engagement with them. But just to add a little bit more, we do not recognize Taiwan as a sovereign state. We leave it to the Chinese people to resolve cross-strait matters. Conflict will have an impact on geographically proximate territories. Totoo. And the President did not deviate from our principle of non-interference in each other's internal affairs, a principle of the joint communique. And finally, that with our concern for Filipinos, and as you mentioned, almost 200,000 in the impact of conflict, we continue to call for restraint and dialogue. Thank you. Okay, so nililinaw dito mga tol, yung sinabi ni PBBM na hindi tayo makakaiwas sa gulo is hindi nangangahulugan na dahil nirerespeto natin ang Taiwan bilang isang soberanya o kinikilala natin ang Taiwan bilang sovereign state. Hindi yun eh. 'Di ba? Ang sinasabi rito mga tol ni PBBM na kung bakit tayo madadamay dahil nga dun sa ating geographical location mga tol at siyempre napakarami nating mga OFW doon na posibleng maipit at madamay sa kaguluhan. Pero hindi dahil sa kinikilala natin ng Taiwan bilang isang sovereign state. Wala tayong pakialam doon sa problema ng Taiwan at saka ng China eh. Diba? Kasi ang pinapalabas mga tol ng China is nilalabag daw natin yung one China policy. Eto na nga eh, sobra-sobra na nga eh. Napakarami na nga nating ibinibigay sa kanilang mga pabor eh. Napakarami na nga nating pagrespeto sa kanila eh. Ngayon, ang hinihirit dito ni Senator Tulfo, paano naman tayo? Diba? Hindi naman kasi tayo nire-respeto ng China eh. Diba? Kailangan pa rin ba nating kilalanin yung one China policy na yan? Ganun talaga eh. Diba? Hindi man natin kilalanin o kilalanin natin mga tol, ang realidad, hindi talaga tayo nire-respeto ng China. Diba? Yun ang realidad. Bakit? Mayaman sila eh. Mahirap lang tayo eh. Maliit tayo eh. At yun talaga totoong nangyayari. Kung sino ang malakas yun ang naghahari. Kung sino ang mahirap, wala. Diba? Binigyan ko nga yung example eh. Dito pa lang sa Pilipinas eh. Kapag isa kang mahirap, nagnakaw ka ng isang delatang sardinas, kulong ka. Gulpi ka pa ng taong bayan pag nahuli ka, di ba? Di ba? Pag ibinidyo ka ng media, mga tol, kitang-kita mo ka mo, pati pangalan mo. Pero tignan mo, kapag mayaman ka, nasangkot ka sa mga anomalya, di ba? Hindi binabanggit pangalan mo. Naka-blurred pa mukha mo. Bakit? May karapatan ka daw kasi under investigation ka pa. Pero ang ninakaw mo, bilyon-bilyon, di ba? Ganun eh. Ganun talaga mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.